Type sa mobile, sa desktop, laptop, or what. Ito yung itsura niya, guys. Okay? Ito yung magiging itsura niya. Ngayon, paano ka magla-login? Sabihin natin, alam mo na yung username and password mo. Okay? Ulitin ko sa ilang mga members na hindi pa alam yung username and password, please, tawag dito, itanong nyo sa direct coach ninyo or direct upline ninyo, okay? Kung available na yung username and password. Kasi ano yan normally, ibinibigay yan within 5 days time. Ulitin ko within 5 days time. Maglabas ng Kung lumabas agad ng mas maaga, edi okay. Swerte. Pero kung hindi man, basta hingin mo within 5 days time. Okay? Ngayon, paano nyo ma-open yung account natin sa ulitin ko Through this website, i-click mo ito guys. Taray! Ayan, di ba? Touchscreen. Diba? Lalabas ngayon ito guys. Okay? Pag lumabas to, syempre, type mo yung username mo. Okay? Syempre, yung username mo, isasend sa iyan. Normally, ano mo yan? First name and last name mo yan. Normally, ganun So, itatype mo yung username mo, password, i-continue mo. Agree. Ito pala, sorry. Mali. Binago ko ako, di ba? So, agree mo to, okay? Ngayon, papasok yung main dashboard mo. This will be the, yung itsura ng dashboard. Siyempre, yung pangalan mo nandyan. Etong barcode na to, para saan to? Ito yung tinatawag na dropshipping link or barcode. Ngayon, para saan to? Itong mga to. Ito yung pag meron kang platform, for example, karong sariling sariling Facebook page, pwede ka kasing gumawa. Since we are a online-based platform, mga ma'am, pwede kang gumawa ng sarili mong page. Kung sa TikTok, edi, gawa ka ng sarili mong account. Doon mo ilalagay yung mga products mo. For example, sa Facebook, pwede kang mag-rate kasi ng sarili mong page. Parang ganito. Health, Wellness by Letty. Parang gano'n. Health, Wellness, Skincare Products by Letty. Pwede gano'n ma'am. Any kung anong title. Ngayon, syempre, madali lang hanapin kung ano yung mga pwede ilagay mo doon. Pwede mo kasing bisitahin yung Facebook page ng company, which is Maximum 88 Corporation. Makikita mo doon yung mga pinopost nila. Mga photos ng mga products, descriptions, para saan ba yun, okay? Mga benefits. Kung gagawa ka ng sarili mong Facebook page, at gusto mong i-market doon yung dropshipping, syempre, ilalagay mo doon yung photos, okay? Tapos yung description ng mga products, benefits and all. Ilalagay mo syempre doon yung dropshipping link mo. Ikakopy link mo to para nang sa ganon, pag i-click nila yan, papasok siya doon sa sarili mong dropshipping platform. Baka hindi nyo alam to Oo, lalo na sa mga bago. Napaka-useful nito. Baka kala nyo hindi nyo pinapansin ito. Ngayon, etong barcode, para saan naman yun? Ito yung shop mo pa. Yan. Ito yung shop. Okay? I-click natin yung di ba, yung link kanina, yung dropshipping link. Ito yun. Ngayon, nandyan lahat ng mga product lineup ng company, benefits ng mga products and all. Ngayon, kung sino man ang may mag-add to cart, may mag-check out dito for example, okay? I-fill up niya lang yung kunyari, ito. Diba? May mag-add niyan. Diba? Sige, mag-add tayo. Mag-sample tayo. Coach. Mag-click tayo ng isa. Okay? Wait lang, may internet. Mahinig pa ako. Ayaw diba? Kaya lang, pagpasensya nyo na kasi yung internet natin, medyo under process pa. Ngayon, yan, okay? Ito na lang. Okay, sige. For example, buy now. Okay? Mag-add to cart yung customer mo, kliyente mo na nasa Pilipinas kasi yung dropshipping platform natin guys, it is applicable sa Pilipinas. Sa Pilipinas po ito applicable. For example, may mag-add to cart. Okay? All they need to do is to fill up yung form
Eh no, syempre, kailangan niya maglagay ng email address, password. Then after that, yung details niya na. Yung name niya, address, contact number, and all. So, ibig sabihin, syempre, kailangan niya mag-register muna. Para iwas ano naman tayo, iwas scam. Di ba? So, normal naman talaga yun. Ngayon, ang punto ko, yun yung dropshipping link and yung barcode na nakikita nyo ha, sa screen. Importante yun, okay? Kasi, part ng ano yun, part ng ways to earn pa rin yun eh. Yung dropshipping platform or yung tinatawag natin online store. Hindi lang naman natin siya tawag na dropshipping actually. Ang tawag natin sa kanya online store. Mas kilala lang siya sa katawagang dropshipping. So ayan. Ngayon, ano pa? Ano pa ang nandito sa dashboard? Okay? Ngayon, makikita mo rito yung income mo. Okay? Yung encashment na ginawa mo. Okay? Dito mo makikita lahat yon. Okay? Ngayon, normally ang kinakailangan mo lang naman din malaman dito is yung ano eh. Yung laman nito, eto, My Team, punta tayo sa My Team. Okay? Personal details, personal accounts, okay? Ito yung ano, ito yung magiging laman ng accounts mo. Dito mo rin makikita kung ilang accounts meron ka. So yan, for example, ito si Ma'am Christine, di ba? Ilang accounts yan? 15. Oh, di ba? 15. So ibig sabihin, meron siyang 15 accounts. Dito mo rin makikita lahat ng income mo. Anong income? Yung direct referral mo nandito. Yung indirect referral mo nandito. Yung matching bonus mo nandito. Meaning no matching bonus, ito yung ano yung binary system. Left and right. Left and right. For example, ikaw to, di ba? Meron kang magiging left and right. Pag nagpares yun, edi may matching ka. Ito yung katumbas nun. Okay? Sa Unilevel, okay? Yung Unilevel, yan yung ano, up to 31%, meron kang makukuhang override commission sa bawat tao na bumibili ng produkto under you, under your organization. May makukuha ka ng up to 31% override commission. So ito yung lagi ko sinasabi paulit-ulit na very transparent ang company na kung saan, kahit anong waste store pa yan, naka-indicate dito. Even yung ano yung araw na may pumasok na sales, oras, minuto, segundo, makikita mo talaga rito. Maliban pa dyan, ano pa makikita mo rito? Yan, earnings, syempre. Okay. Encashment, syempre makikita mo rito kung magkano yung total ng in-encash mo. Tapos, yung available balance. Ngayon, walang available balance is because na-encash na nga. Pero, kung gusto mong silipin kung magkano yung kinita mo for today, for tomorrow, next week, next month, dito mo sisilipin. Available, yan. Dito magkakaroon ng total. Ayan, dito sa available. Sisilipin mo sa pinakababa kung ilang accounts man. Pero syempre, kung isang account ka lang, di ba? Isang account lang makikita mo doon. Ka na mag-expect kung isang account ka lang naman. Di ba? Ano lang to? Props lang to. Charot. So yun na nga. Kung isang account ka lang, huwag ka na mag-expect ha. Coach, bakit isa na yung ano? Ba't kanina yung nakita ko ang haba? Sa akin ba't isa lang? Tanungin kita ha, bakit isa na yung account mo ha? Oo ha? Ano pa? Ano pang laman nito? Okay? Yan. Fair. Ayan, dito mo rin makikita guys, okay? Nga pala lalo na sa mga lalo na sa mga nakaka-achieve na ng 5 pairs pataas, lalo kay Ma'am Frex. Ma'am Frex, ewan ko kung napapansin mo yung yung TP. Yung TP meaning travel points. Ma'am Frex, mag-enjoy ka rito. Kasi bakit? Every fifth pair, magkakaroon ka ng 1 TP. 1 TP is equivalent to 1,000. Ngayon, pansinin mo Ma'am Frex, you already have 2 TP. So meron ng 2,000 ma'am. Ako, magkano yung TP ko Ma'am Frex? Parang nasa 70,000 pesos na yata ang TP ko. Ma'am, take note ha, wala pa ako 1 year. So ibig sabihin ma'am, kung pwede natin kunin dito, sa TP na to, yung pang-travel natin. Kung pwede yun ma'am, yun yung maganda. I-request lang natin sa company kung ano yung gusto natin paggamitan. Travel ba pa Japan, pa ano, kung saan, walang problema. Iipunin mo na lang. At
at least, di ba, hindi mo napapansin, kumikita ka na ng cash, tapos maliban pa doon sa cash mo nakalagay sa available balance, di ba, Tom Frex? Maliban pa doon, meron ka pang TP. Ito magandang part. Yung TP na yun, guys, flexible. Hindi lang siya pang travel. Parang ganito, pwede mong sabihin sa akin, Sir Nick, meron na akong total 20,000 sa TP ko. Kaya lang Sir Nick hindi pa naman ako uuwi ngayon. Ano ba? Next year pa. Pwede ko po magamit yung TP ko, TP ko pang, pambayad ng matrikula ng anak ko. Ma'am, pwede. Pwede mo pang down ng lote, ng bahay, pwede mo pang down ng sasakyan. Pwede natin magamit din dito. For example, pang yacht party natin pag medyo lumamig na. Yun. Pwede. Nagagawa natin yan. Last time, nagawa namin, yung TP namin, last time, saan tayo? Sa DCC? Hansico. Hansico Restaurant. Ginamit namin yung TP namin pang buffet. Pwede yun. Pwede natin i-request sa company yun. Yun yung kinagandaan, flexible siya. Hindi lang siya dinisenyo, pang TP lang talaga or pang travel points. Pero para sa akin, mas maganda gamitin nyo na lang for TP, for travel points na. Para syempre, di ba, meron tayong luxury kahit paano. Hindi lang tayo puro trabaho, di ba? Actually, pinagpaplanuhan nga namin nila Sir Carlo ng SAP community. Kung gusto niyo mang sumama, di ba? London. UK. London. UK ba? London. Di ba? Sir Carlo, saan ba? Georgia. Georgia. So gagawin nila yung TP. So yun yung kinagandahan, guys. Ito yung future natin kasi. Ito yung siguro hindi mo pa ma-appreciate ngayon, pero later on, pag medyo pumapalo na yung TP ni Ma'am Frex, ni Ma'am Lorena, pag pumapalo na, ewan ko na lang talaga. Kasi ako, nasa 70K na mahigit Ma'am O ibig sabihin Ma'am, kaya na nang bumili ng round trip ticket namin ng misis ko, papunta sa Pilipinas at pabalik. Medyo kaya na Diba? Lalo kung medyo may offer, for example, kaya nang bumili na Hindi pa naman kami uuwi, next year pa So, baka pumalo pa siya ng mga 150 kung next year. Saan ka pa? Bayad na yung round trip ticket namin, papinas at dito, tapos may pang Palawan pa, o baka may pang Boracay, hindi ko alam. Ang punto ko, di ba, ganun kaganda. Kumbaga yung binibigay na incentive sa atin ng company. So, yan. Dito mo rin makikita guys yung total of pairing mo. Ayan. Per account to. For example, itong unang account mo na yun, di ba? Ito yung total of pairs niya. Itong pangalawang account, ito 57. So on and so forth. Ganun siya. Yan yung total of pairs. Ayan. So yan siya. Ito yung total of pairing ng whole account, which is 399 pairs. Ayan. So yan yung laman ng, ulitin ko yan yung laman ng ating personal account. Okay? Yan yung laman ng ating personal account. So okay na tayo dito? Yes. Yung cashback na lang. Yung cashback. Okay, sige. Okay, sige. Since nandito na rin naman tayo. Ngayon, what if may available balance? Kaya lang, currently, syempre wala. Di ba? Zero. What if meron kang available balance? Okay? Tapos gusto mong gusto mong i-encash or i-withdraw. Nga pala guys, okay? Ang mangyayari kasi niyan, kung ganitong multiple header kayo, tulad nila Ma'am Lorena, Ma'am Jerlyn, Ma'am Dory, for example, Ma'am Frex, sa mga multiple header, it will be multiple accounts. Ngayon, natural, na sa available balance dito, may makikita ka na mga amounts dito. May mga amounts dyan. Kunyari, 5 accounts ka. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 accounts. Natural na may makikita ka dyan na may mga amounts dito. Ngayon, paano mo i-aakyat? Kasi hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mag-withdraw per account. I-aakyat mo muna sa main account bago mo ma-withdraw. Ngayon, paano mag-akyat? For example, yung account nito, okay, ita-transfer mo paakyat. I-click mo lang ito, guys. Pag i-click mo yun, lalabas ito. Choose option, i-click mo yan. Tapos, transfer income. I-click mo yan, okay? Tapos, syempre, walang available, di ba? Wala tayo akyat. Ang punto ko, pag meron kasing amount doon, mag-a-appear dito. Isasubmit mo, aakyat ngayon ito, saan? Doon sa main account mo. Sa number 1, sa pinaka-top, aakyat siya. O, ganun din ang gagawin natin dito. For example, sa number 4.
Okay? O, i-click mo ulit ito. Choose option. Okay? Tapos, transfer income. Kung magkano man yung laman nito, okay, magre-reflect nito, okay, submit. Aakyat uli yun dito sa main. So on and so forth. Itong 3, akyat natin. Yung 2, akyat natin. Pag nandito na lahat, guys, sa main account, ito na i-click natin, yung parang bangko na yan, na icon. I-click mo yan, lalabas niya ito. Choose option, okay? Tapos may nakalagay dito, encashment. Encashment, ito guys ha, listen ha, pakinggan nyo to ha, encashment. Ngayon, sa available balance, magre-reflect dito yung lahat ng inakyat mong pera. Dito magre-reflect sa available. Dito, itatype mo kung magkano yung withdrawin mo. Pwede kasi na, for example lang, ang laman nito, sample lang naman, ang laman nito 10,000 pesos. Tapos ang i-encash mo, 5,000 pesos. Pwede ba yun? Pwede. Wala problema. Huwag ka nang ihigit. Baka naman ang laman nito, 10,000. Gusto mo mag-withdraw, 15,000. Hello? Medyo nangangarap ka naman. Teka pati, trabaho tayong konti. Okay. Ang punto ko, whatever the amount, okay, pwedeng mas mababa, pwedeng same account. Same amount, I mean. Wag lang sa sobra. Wag lang sa sobra, siyempre. Ulitin ko ha. Dito magre-reflect yung lahat ng inakyat mong income. O, itatype mo ngayon dito kung magkano yung gusto mong withdrawin. After that, ito, focus guys. Maraming nagkakamali rito, utang na loob. Select pick up location. O, medyo pa, gagawin natin. Hindi na. Hindi na. Sagad na yan. Dagad na. Sagad na, sorry. Ito lang, basahin. Medyo lalapit ko na lang, yan. Wait lang. Basahin lang. Jump ko, jump ko. Click na yun. Ayan, o, diba? Ay, iniwan na namin ito ngayon, guys. Mag-relax lang kayo. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, ngayon, ito ha, focus. Select pick up location. Baka kung ano-ano mapili mo rito ha. Bakit? Pag sinelect mo, for example, Manila head office, kukunin mo sa Pilipinas yun ha. Uwi ka pa doon. Ayun na yun, 5,000 pesos lang yung in-encash mo. Magra-round trip ticket ka patuloy niyan. Kailangan, tama. Pwedeng M88 QAE. Kaya lang, we required everyone, sana lahat, na magkaroon ng e-pay card. Bakit? Ito ha, didirektahin ko na kayo. Pag sa M88 office, meron tayong rates differences. Para hindi kayo maapektuhan dun sa rates differences na yun, para hindi kayo umaray, okay? We encourage you to process e-pay card. Yes. Kung pa niya naman yung magpa-process, hindi naman ikaw. Hindi naman ikaw yung magpa-follow up sa bangko. Ganito, ganyan, hindi. Susundin nyo lang yung instructions na ibibigay ng company. Sesenda namin kayo ng form, fill upan nyo yun, okay? Siyempre, nandun din nga pala yung requirement, okay? Philippine number. Kailangan mayroon kayong Philippine number, tapos syempre, ilalagay mo doon lahat ng mga details, including mother's maiden name. Pagkadalaga ng nanay mo. Okay, marami din nagkakamali doon. Ang nilalagay nila, yung pangalan ng nanay nila, nakasal na doon sa tatay niya. Hindi ganon. Yung pagkadalaga talaga. Marami nagkakamali kasi doon eh, kaya sinasabi ko sa inyo ngayon. Tapos, requirement, na may Philippine number. Bakit? Doon kasi magsasend ng reference ID or sabihin na natin reference ano nga ba? Tama, reference ID. Doon magsasend ng reference ID si Union Bank e-pay card. Doon magsasend. Tapos, pagda-downloadin ka na niya ng online app. Ito kinagandahan, online app meron. Yung Union Bank. So, hindi lang tayo magkakaroon ng physical card. Ito, pakita ko na sa inyo. So, ito guys. Magkakaroon kayo ng ganito. Okay. After nyo fill up yung form, okay, kinakailangan nyo na magbayad sa cashier natin ng 23 dirhams for opening an account. Huwag kayo mag-alala. Sa 23 dirhams naman na yun, kasama na yung delivery ng physical card from Philippines papunta rito. Wow. Pwede na. Opening an account. Tapos, ang maganda ron, online banking meron.
gusto mo mag-send, for example, nandito na yung commission mo. Pwede kang mag-send from Union Bank AP card, papunta saan? GCash. Local bank, BPI, Metro Bank. Kung saan, walang problema. Palawan, pwede rin. Walang problema. So doon, pwede na natin gawin yung transactions kahit hindi na natin hawak ito. Yun yung kinagandahan. Oh. Ngayon, anong advantage? Pag hawak na natin ito, pag nasa atin na to, pwede kang mag-withdraw ng commission mo in any ATM machine. Yes. Diba? Kahit habang nasa malayo ka, kasi pwede mo sabihin, sure, paano ka makakuha ng commission eh? Taga rito ako sa Aliin, taga Pujaira, Ras Al Khaimah, taga Barsha ako siya, sobrang init. Oh, huwag ka mag-alala. Pag nag-process ka nito, okay, pag hawak mo na yung physical card mo, punta ka na lang sa nearest ATM machine. Doon mo na kunin yung commission mo. In a minimal, tawag dyan, rates. Believe me, ano na namin, nasubukan na namin. Pwede ka mag-withdraw sa any ATM machine, tapos pwede mo may pambayad, groceries, may pang-tap sa Nol card, taxi, and all. Kasi Visa eh. Visa card. So yun yung maganda. We strongly suggest na mag-process kayo nito, guys. Kasi para hindi tayo maray. Para hindi tayo maray sa sa exchange rates. Oh, dito kasi wala nang gano'n. Ang i-deduct lang ng company, syempre, since commission-based platform tayo, meron tayong binabayarang tax sa Pilipinas. Normal yun. Magkano? Sa ibang company, 10%. Sa atin, 5% lang. Yun yung magandang part. 5% is only how much? Magkano lang naman yan? 5% lang at 50 pesos na processing fee, yun na. Yun lang yung madededuct from your commission. Diba? So, kailangan i-process natin to, guys. I-message nyo ako kung gusto nyo sendan ko kayo ng form para maka-apply tayo nito. Kasi, pwede mo magamit nga pala to, guys, ha? Dito. Bukod dito, pwede mo magamit to pag savings mo. Pwede. Pwede, ma'am. Dito ka maglagay ng ipunin mo yung commission mo rito, huwag mo munang galawin. Tapos gamitin mo na lang sa Pinas. Pwede, walang problema. Pwede mo siya maging savings account, di ba? Hindi ka na mag-open saan ba? TBI, PNB, Metro Bank, di ba? O at least, yun ba? Tie up na natin dito sa M88. Ulitin ko tie up tayo. Kaya hindi pwede. Sir, pwede po ba yung BDO ko? Yung ganito ganyan. Ma'am, hindi. Kasi ang tie up natin is, ulitin ko. Ito. Tie up natin ng BDO, credit card. Naka 3 months, 0 interest tayo sa Pilipinas. Pero hindi pa sa sa cash card natin or sa commission card natin. Okay? Naiintindihan ba? Are you learning? We're learning. Ano pa? Ano pa? Susunod. Zoom out muna. Okay. Ano pa? Tingin ko okay na tayo dito. Sa ano na? Sa genealogy. Genealogy. Punta tayo sa genealogy. Kasi yun yung Actually, ang totoo niyan, lagi ako nakatingin dito sa genealogy ko. My team, okay? Press mo yung my team, tapos genealogy. Ayan. Okay? Okay ba? Nawala? Lalagin ulit tayo. Actually, may expiration kasi yan, guys. This is for security purposes. Pag parang matagal na nag-i-stop, parang gano'n. Nag-aano siya. Pero that is part of security, kaya safe na safe tayo. Kaya mag-alula. My team, okay. And then, genealogy. Yan. Ngayon, dito nyo makikita yung mga partners nyo under your organization. Okay? Ito yung main account mo. Okay? Yan yung main account mo. Okay? Tapos, ito naman yung mga sub-accounts mo. Kung meron kang kung multiple header ka. Kaya lang, syempre, kung ibang tao na to, then ibang tao na yung makikita mo dyan. Ngayon, punta tayo sa pinakailalim. Ngayon, ganito. Sige, dito na lang muna. For example, gusto mong malaman yung nasa ilalim nito. Kasi yung iba nagkakamali rito, ha? Sir, ba't wala nang nakasunod doon kay Claire Diones? Bakit wala akong makita sa ilalim niya? Kailangan nyo i-click ito, ha? I-click nyo yan. Pag i-click nyo yan, lalabas ito.
i-click nyo yung green na to. Okay? Bago makita nyo kung ano yung laman ni Claire Giones, pababa. Nagets nyo? Yes. Kasi baka iniisip nyo, scroll down lang yun, scroll down, akala mo hanggang doon lang. Hindi ganun ha. O ngayon, ulitin ko. Ano natin? Zoom ano ba? Ano zoom in? Zoom out. Hindi, zoom out. Ayan. Ngayon, for example, baba natin. O, ulitin ko ha. Sino bang may ano dito? May dawag tayo. For example, ito. Okay, ito. I-click natin to. Si Chrisman Chrisman, okay. Ngayon, i-click natin yan. Ayan, may downline. Oh. Kung gusto mong malaman kung sino yung mga nasa ilalim niya, i-click mo yun, tapos yung green, di ba? O, makikita mo yun yung downline niya. Ito yung account na yun, ito naman yung dalawang downline niya, or business partners niya. So, understand? Naiintindihan? Yes. Kasi ito yung mga basic, guys, na kinakailangan nating malaman. Para at least, di ba, namomonitor natin yung account natin. Kasi ulitin ko, this is our business. Kinakailangan aralin mo siya. Kinakailangan yung mga simpleng ganito, alamin nyo. Kasi may mga nagtatanong sa akin, Abs, Coach, bakit hindi ko na po makita yung iba? Bakit ang gandun lang? Totoo, may nagtatanong sa akin ganun kasi hindi nila alam. Kaya nga may mga ganitong klaseng training tayo. Kaya ang sabi ko sa inyo, you are very fortunate at nandito kayo at nakakapakinig. Ano pa ba? Okay. Tingin ko okay na tayo. Paano yung ano? Sure. Paano hindi. Yung ano muna, fast track. Okay. Okay? Paano mag-claim ng fast track? Ito, ano to, applicable to kay Ma'am Frex, kay Ma'am Karen, kina Mama, tawag dito, kay Mama Lorena, kay Jerlyn, okay, yung mga nakaka-achieve ng fast track. Paano? Pupunta tayo saan? Okay, punta tayo dito sa My Team. Ngayon, punta muna tayo ng personal account. Personal account. Bakit sa personal account, guys? Ganito kasi yan. Bakit pupunta tayo sa personal account? Hindi pa muna doon direkta sa fast track. Aalamin mo kasi kung anong account yung nag-fast track sa'yo. Di ba? Aalamin mo kung ano yung nag-fast track. It's either yung main mo ba, yung sub accounts mo ba, yung nag-fast track. For example, ang nag-fast track is ito. Number 8. Number 8. For example lang. Okay? Sample lang. Ito yung nag-fast track. I-click mo siya. Hindi dito Dito. I-click mo siya rito. I-click mo dyan. Tapos, okay? Pag i-click mo yan, click natin guys. Mag-refresh yan. Magre-refresh yan. Pupunta yan dun sa Christie, yan. Diyan sa 08 na to. Kung mapapansin nyo, 08 na to. Okay? Hindi na to yung main. Okay? Ngayon, pag nandiyan na tayo, punta ulit tayo ng My Team. Okay? Pasok ulit tayo dyan. Tapos, saka ka ngayon pupunta sa, eto na, Fast track. fast track. Yan, sige. Pasok. Okay? Tapos, ang gagawin mo dyan, aalamin mo kung anong buwan nag-fast track yung account na yun. For example, nag-fast track yun last month, which is July. July 1 to 30. Oo. Ang ilalagay mo ngayon dito, babaguhin mo to since August na tayo ngayon. I-click mo to. July 1 To 31. to 31. Ilalagay mo dito 31. Okay? Tapos, fast track. Lalabas dito ngayon. Ngayon, wala. Di ba? Kasi wala namang fast track. Ulitin ko lang. Pero pag yun yung account mo na nag-fast track, mag-a-appear na dito yung 4. yung 4. Either 4, 8, 12, hindi ko alam. Kasi bakit? 4, dito mag-a-appear yung 4 na napasali mo. Kasi di ba, makakahit ka ng fast track o maka-4 na successful referral ka. Dito mag-a-appear yung mga pangalan nila, yung mga dates na sumali sila, even yung oras, araw, lahat nandito 4. Ngayon, ang mangyayari, i-request mo ngayon. Ano lang yun? Simpleng-simple lang yun. Pag nakita mo rito, may mag-a-appear dito na Numbers worth. yun. So, dito, i-request mo rin siya. Madali lang siyang sundan, guys. Hindi ko lang may pakita sa inyo kasi iba yung iba yung interface niya kasi walang laman Makikita nyo doon, request. Tapos,
After nyong ma-request, may mag-a-appear doon na reference ID or reference number. So, ang gagawin lang natin, kung yun yung kung yun na yung lumabas, okay, na-request na natin for example, ang gagawin nyo, i-screenshot nyo ngayon to. Ayan. Bakit? Requirement po kasi sa office. Okay? I-screenshot mo ito, yung reference yung reference ID number, tapos kinakailangan yung account din mismo. So kung kinakailangan pumunta ka sa main dashboard mo, i-screenshot mo or picturean mo yung pinaka-main account. Kung 08 ba yung 08 yung fast track na account, then yun yung kinakailangan mo i-screenshot or i-take ng photo. Kasi kailangan yun, ulitin ko, for reference purposes dito sa office. Okay? So yan, yun siya yung yun yung fast track. Tanong mo kanina kasi ito Kasi naka-fast track din si Richard. Question? May expiry ba yung requesting ng pasta? Wala naman. Wala naman. Pwede mo nga palang kasi magtatanong sila kung saan mo gustong i-request. Tama ba? Yes, pwede. Pwede mo i-request for example sa Pilipinas, yung fast track mo. Pwede. Mas maganda pa yun. Bakit? Sa Pilipinas, mas kompleto yung products. Meron tayong sanitary napkin. Tama ba? Yung binili natin, yung may negative ion. Kompleto tayo ng products which is, yun yung mga upcoming products ng company. Ulitin ko, pwede mo kasi i-request sa Pilipinas yun para kompleto yung products. Diba? Andun lahat ng mga may skincare na tayo dun, for example, diba? Para kung sakasakali, doon mo makuha yung products. Kung doon sa Pilipinas, magkano yung yung products worth in Philippine na 16K. 16,888, tama? Worth 16,888 yung kukunin mong produkto sa Pilipinas for this fast track. Di ba? Di ba? Ayaw ka pa ba? 16,488 pala. 16,488, sorry. 16,488 worth yung kukunin mong produkto kung doon sa Pilipinas. Pwede mo baka ang tanong mo, Sir, pwede ko bang ipa-pick up sa family member ko? Pwede. Bigyan mo na sila ng authorization. Yun yung maganda. Tulad yan, kami ng misis ko, kung tutusin, pwede nga namin ipa-pick up yung mga fast track namin sa family namin. Pwede naman. Kaya lang, gusto namin kami yung magdi-distribute, magpapamigay sa mga family members. Pero pwede yun. Pwede yung family member nyo ang kukuha sa office. Pwede ganun. Sa mga fast track mo. Question? Halimbawa, sir, naipon yung pasta ko, yung pa siya nire-request. Pwede. Oo. Kapag uuwi ka na doon, Kasi ako, may fast track kami ng misis ko. Last year pa. Hindi pa namin kinukuha. Hindi pa naman kailangan Oo. Depende na lang. Gusto ko pag-uwi. Yun yung balak talaga namin ng misis ko. Yung trunk ng sasakyan namin, puro products yun Ano gusto mo? Negative ka. Gusto mo. Pero ano pa? Questions? Questions? Mas maganda, huwag sa mobile. Gamit kayo ng either tablet or laptop or PC, desktop, gamit kayo. Para at least medyo malaki yung screen. Para hindi na kayo mag-screenshot, mag-photo na lang tayo. Kinakailangan nyo kasi yun guys i-print out nga pala. For your fast track. Kung mag-claim ka ng fast track, hindi mo lang pipicturean tapos papakita mo lang kay Ma'am Terek. Hindi ganun Kailangan mo i-print out. Yun lang naman yung gastos natin. Magkano lang Ma'am print? 1 dirham, 2 dirham, di natin na lang gawin. So yun lang, yun yung requirement kasi yun ng office. Kasi ipafile nila yun. So, ano pa? Wala na, Yung lang, insurance. Yes, insurance. Insurance. Paano mag-update ng insurance? Sige. Okay? Punta muna tayo ng main dashboard. Sige. Main dashboard. Ulitin ko guys itong ginagawa natin, napaka-basic nito. Pero kinakailangan natin malaman bakit negosyo mo ito. So kailangan alamin mo yung mga benefits ng pagsali mo rito sa platform na meron tayo. Baka akala mo, repair lang dito. Hindi ganon. Meron tayong ganitong platform na kung saan this is a very powerful dashboard. Ako na nagsasabi sa inyo, kung magbabayad ka ng IT na gagawa ng ganito, baka sisingilin ka ng pinakamababa, 7,000, 8,000 dirhams. Paano mo nalaman? May IT akong kaibigan.
kung gagawa ng ganitong klaseng dashboard, di ba? Eh ito, grabe yung security features nito, syempre. Hindi lang ganun yung presyo nito. Pero meron kang account na ganito. Kaya kung wala ka account, mangamba ka. Na-scam ka. Hindi, totoo. Seryoso. Meron kasi, okay? Meron kasi ibang kumpanya na nasa labas, binigyan ka ng products, pero walang account. Ako. Ang ginagawa kasi nila, yun yung ano eh, yun yung tinatawag na underworld sa labas. Kaya maraming naninegative sa networking, believe me. It's because of those people na gumagawa ng ganong kalokohan. Totoo, ulitin ko ha, maraming ganitong companies sa labas na kung saan, nainganyo ka, sumama ka, sumali ka. O, binigyan ka na ng products, pakiramdam mo, member ka na. Eh, hindi ka na bumalik, hindi ka na naging active. Hindi mo nakuha yung account mo. Yun pala, hindi ka binigyan ng account. Ang gagawin nila, eto. Ang gagawin nila, ibebenta nila yung account mo sa ibang tao ng mas murang halaga. Kita na sila sa pagsali mo, kita pa sila sa pagbenta ng account na yon. Bakit ko sinasabi yan? Okay? Kinakailangan nyo kasing malaman yan. Yun kasi yung mga dahilan kung bakit maraming negative sa ganitong larangan. That's the point. Ang punto ko simple lang. Magaganda naman talaga ang MLM companies. Believe me. Ito, guys. Maraming mag-turn down ng company natin na to. Maniwala ka. Pwedeng sabihin, ang daming scam yata yan. Kasi nakita ko sa yung ratings, ang baba, yung ganito ganyan, na-scam daw. Hello? Okay ka lang? Kung scam kami, bakit kami naging partner ng Tabi? Tama. Bakit ang opisina namin nasa loob ng Algoremon? Tama. Bakit kami may commercial trade license? Bakit lahat ng mga produkto na ipinakita namin sa iyo may mga permit? Tama. Mabuhay! Kaya punto ko simple lang. Di ba? Maraming magta-turn down sa'yo sa negosyo natin. But you need to know how you will defend our business. Correct. Hindi na ito basihan, okay, ng negosyo ng kumpanya. Sorry pucha, business na natin to. Negosyo natin ito eh. Kaya, kung may kaibigan ka, kakilala ka, sumali ka dyan, tignan mo to, tignan mo yung reviews, tignan mo yung ganito. Sa Google, ang daling maghanap eh. Paano ko nasabi? Diyos ko po, kahit anong network marketing companies, makikitaan mo ng ganun. Nanaloko sila, na-scam sila, name it, JC, Front Row, Uno, lahat yan meron. Ang punto ko, kung sila illegal, bakit hanggang ngayon bukas pa rin? Di ba? Hello? Paano ka makaka-penetrate din sa UAE? Makakakuha ka ng commercial trade license kung scam or illegal. Tama? Kasi baka yung nagsasabi, kaibigan mo na yon, kakilala mo na yon, na scam ito, hayop na yun, baka nga nangungutang pa sa'yo. Tama? Eh bakit hindi na lang kami pakinggan mo? Diba? Kasi it's a matter of your decision. Sino yung gusto mong pakinggan? Yung kaibigan mo na negative sa labas? Or kami na nagka-resulta? Yun naman yun basically. It's your choice. It's your call. Diba? Magpapapekto ka ba sa ibang tao na nasa labas? Or sa amin na ituturo sa'yo kung paano ka kumita? Ng legal, moral, ethical. Wala tayong tatapakan tao. Tama? So ano ba? Ano ba yung insurance? Yes. Okay? Insurance, ito, paano? Baba. Baba. Oh. Ayan. Ito. View coverage, okay? View coverage. Click natin yan. Tapos, lalabas ito. Yung jeep, di ba? Pag lumabas na yung jeep, tayo mong gumalaw. Hindi yan. Ito. Joke lang, no? Ito. Submit insurance policy. Kiklik mo yan. Tapos, fill up ka na. Oh, marami nagkakamali rito Itong name na nasa taas, okay? Ito yung i-apply mo ng insurance. Ito yung itong i-apply mo ng insurance. For example, asawa mo, kung meron pa. Baka nasa kabilang bahay na. Hindi, ulitin ko. Ito yung i-apply mo, ha? Ito yung birthday nila. Beneficiary. Hindi, beneficiary ito nga eh. Ito yung ito yung i-apply mo. Yes. Ito yung i-apply mo. Ito yung birthday. Okay? Gender niya. Civil status. Okay? Mobile number.
Okay? Email address, and then ito, yung beneficiary, yung makakakuha ng claims. Gets nyo? Ulitin ko ha. Kailangan nyo malaman ito kasi, ano to, part ng ano nyo to. Part ng account nyo to. Baka hindi nyo finifilapan to. O paano kung ano? Huwag naman sana. Kaya lang, yun naman talagang yung purpose ng insurance eh. What if, meron kami isang partner dito, anak niya, na-aksidente sa motor. Hindi niya na-fill up yung form. Wala siya nakuha from company. Wala siya nakuha from insurance. Sorry namatay yun. Tama ba? Yes, yes. Carlo, namatay yung anak niya. Motor accident. Hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi na posibleng mangyari sa akin yun. Pero, that's life. Diba? Kaya nga may insurance eh. Hindi naman para patayin mo yung tao eh. Para i-insure mo lang. Diba? Ako nga, kumuha ako ng St. Peter eh. Ano, pinapatay ko na ba yung sarili ko? Hindi ganon. Diba? Minsan kasi yung mga mindset ng mga Pilipino, balik-wait din minsan eh. Diba? Ulitin ko ito yung pangalan ng i-enroll mo na insurance. Insurance sa kung sino man yan. Asawa mo, kapatid mo, immediate family. Pwedeng anak. Ha? Pwede muna ang sarili muna. Pwede. Okay, tama yun. Buti na nyo, kasi ako multiple account holder ako. So, ibig sabihin, tama naman. Inuna ko yung sarili ko. Kaya lang, syempre, dahil multiple accounts ka, pwede kang mag-enroll Ang iba. ng kahit sino. Basta immediate family. So kung isang account, sarili mo muna yun. Correct. Pwede yung ganon. Okay? Yung beneficiary mo, yung mag-claims. Yung mag-claim ng ano? Ha? It depends on your account. Kung ilang account meron ka, yun yung ilan na pwedeng i-enroll mo. Correct. Pag sinubmit natin ito, okay. For example, na-complete natin to, sinubmit natin. Direkta na yan saan? Direkta na tayo sa HR. Yung HR naman natin from MATA, yun yung magsasubmit kay Pioneer Insurance. Ayan. Ha? Philippines. As much as possible. Pero kung nandito siya, okay na. Enroll mo. Makakakuha siya ng claims, hindi sa UAE. Sa Pilipinas. Correct, sa Philippines. Kasi Pioneer. Sige, question. Pag maraming account, ilang insurance ang makukuha? As many as account that you have. For example, 5 meron ka, hindi 5 pwede mo insure. Yes. Sarili mo, anak mo, asawa mo, o kung sino man, nanay mo, tatay mo, basta pasok sa age requirement hanggang 69 years old. May asawa. Huwag na asawa, yung kabit na lang. Kabit na lang. Ayaw na asawa eh. Kabit na lang. Tapos patayin mo. Ilagay mo yung pangalan mo rito. Mabuhay! Uy! Joke lang, joke. Ano, baka ni-record nyo yun, ha? Pucha, baka mag-viral ako nito. Kilala ko yun, ha? Sir, paano mo wala pa rin kami? Wala? Walang kabit? Kabit ka. Ano mo kami? Walang kabit? Ano yun? Kapling-pling lang. Yes! Oh, ilagay mo na lang yung ano. Kapling! Ilagay mo na lang yung pinagdududahan ng tao. Tingin ko talaga sa iyo eh. Lagay mo. Okay. Age limit. Age limit. Up to 69 years old. 18 to? 18 to 69 years old. Sige, tanong. Oy, baka itatanong mo sa akin, ma'am, sino yung kabit, ha? Wala ko alam dyan, ha? Wala akong inilaman dyan, ha? Ako, nag-present lang ako dito, ha? Sige, renewable. This is only applicable, for 1 year. Renewable siya magkano? 500 pesos lang. Yun yung magandang part. Uulitin ko, ang maganda dito, life and non-life. Even yung motor accident, included. Kaya nga sayang eh. Yung partner natin dito, yung business partner natin dito na namatayan ng anak, kahit pa paano man lang sana nakakuha ng claims. Diba? Well, ulitin ko, mama, hindi ko sinasabi na mangyari sa atin yun. Hindi. Kaya lang, this is the value of the insurance. Diba? Sir, lifetime ba yung insurance or may expiry? 1 year, ma'am. Renewable siya after a year, 500 pesos. From system itself. Sige. Ano, sir, ako sa iba yung tatay ko guys na nag-stroke. So, gusto ko siyang gawin beneficiary.
Pwede. Why not? Pwede. So, pwede pala sa hospital din. Well, may mga tao dito, may mga qualifications. See, like for example, Ito palisi ito. natanggalan, for example na-aksidente, o bakit natanggalan ng mata, may value yan. Yun yung value niyan. Coverage yan. Alam ko nandun mismo sa insurance. Nabasa ko yan. Parang ganon. Kunyari, natanggalan ng braso, tanggalan ng leeg. Joke lang. Ano naman? Joke lang. Paa, ganon. Aksidente. May value yun. May value. Sige. Clarification lang. Yung insurance niyo ngayon, free yan siya ng company. Sa renewal, bayaran nyo na yan. Correct. Tama. Kasi baka nag-speak kayo na renewal, company pa rin ang magbabayad, hindi po. Correct. Pwede na natin kunin dun sa commission natin. Yes. Anyway, what is 500 pesos? Ay, hindi dirhams ha? Tama. Utang na loob ha? Pero kung, it depends on yung kung i-renew mo or not. Yes. Yes, correct. Pero para sa akin, maganda i-renew. Hindi, Kasi ito Sayang, 500. kung sa Pilipinas ka kukuha ng mga insurance company, hindi sila tumatanggap basta-basta ng mga motor accident. Yes. Pero sa atin, nagtatanggap tayo. Ibig sabihin, kaya nga ako tutusin, kung alam lang ng mga motorcycle rider ito, nagpa-member na lang eh. Nakakuha na ng products. Meron pa sila Insurance. Meron pa sila insurance. Pwede na siyang Diba? i-renew. So kung halimbawa sa after a year, gusto mo tatlo lang sa account mo Nandiyan na. Pwede. Pwede. Walang problema. Walang problema doon. Sir, Hindi. Ano to eh? Life insurance ito, hindi naman to. Naguguluhan na ako sa iyo. Hindi po yan. Kahit protection yun ah. Hindi. Yun yung claim. Yan na ngayon, dati wala. Kasi death na yun eh. Accident. Death na yun eh. Hindi po yan. Kasi ano yun, sa St. Peter yun. Sir Nick, paano malalaman na expired na yung insurance? Oo. Andyan ba? May reminder? O pwede natin i-request from head office, okay? Kasi ano yun eh, it will not reflect from the date na na-register ka. Ha? Kasi kung pwede ganito, ngayon yung araw na na-registro ka. Pero, what if next month ka pa nag-update ng insurance mo? So, syempre, next month pa yun, magiging effective. Yan. First day pa Kung kailan mo sinubmit, doon magte-take effect yung first day mo. Bayad ba ng company na yan? Ha? Bayad ng company. Oo naman. Kasama na yun sa binayaran natin. Yes. Yung renewal, doon ka naman ba? 500 pesos. Kulang yung date na ano. Date mo kailan mo inano ka. Hindi. Kailan mo siya? Hindi na po tuloy. Like for example, no, like for example, Wala kang hindi naman Wala mo record. so na-hospitalize siya. So the insurance which under siya ang beneficiary. Kailan ang expired na? So for example, mag-bill out. So there's a cover that or just a major, there's a category, major accident, whatever. Parang gano'n. Ma'am, hindi siya ano ha? Hindi tayo the insurance. Hindi siya insurance ha? So it's like majors na Maparalyze, di ba? Natanggalan ng daliri. May mga value kasi yan eh. You need to check that. Kasi hindi naman ako from insurance company, sorry ha. Pero yun nga, ulitin ko, hindi siya medical insurance. Ibang insurance po kasi yun eh. Ito kasi, disability something. Okay, natanggalan ka na ganito or what, okay, nabulag yung isang mata mo, yan, babayaran nila yan. May value yun. Per part ng ating body. Okay. Ano pa? Thank you. Welcome po. Wala na. So, ayun, makikita nyo lang dito. Yan. Yan. Ano? Yan. So, ayun, 80 to 69 yung show. Dati sinasabi ko kanina. Yan. May mga exclusion. Yan. So yan, yun yung mga yun yung mga percentage. Okay? Yan yung mga sinasabi ko. Yan. Anyway, makikita nyo naman yan. Sa sa mismong natin, sa mismong policy. Pwede nyo basahin. Yan.
Burial benefit. When injury ulitin ko Yan. Pwede rin kayo kumontak kung sakasakali man yung mga gusto kayong katanungan, may contact number po doon. Ano ba? Next na ano? Earning your cash? Natututo ba? Natututo ba? Yung sa boses ko. So wala na lang tagay mangyayari bukas. How to generate e-check. How to generate? E-check. How to generate e-check? Sige. How to generate e-check? Ano nga ba? Hindi. How to generate e-check? Ito. 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 Yan, sige. Ayan. Click mo to. Dito mo kasi makikita kung magkano yung income mo per account. Ulitin ko per account. Pwede mo kasi i-type dito, okay, yung date na gusto mong malaman kung magkano yung in-income mo. Kung ano ang naka-ano rito, kung ano ang naka-enter sa dashboard mo na to, kung anong account, yun yung pwede mo malamang income. Kasi syempre maraming account to, di ba? Kung ano yung account na naka-enter, then yun yung pwede mong makuhanan ng account details or ng amount details. Ayan, type ka, apps. Ayan, ito 1.5. Ayan. Ibig sabihin, nung 2023, ito yung month, ito yung date, okay? Yung kinita ng account na to is 1,500. Ano yun per account? Ulitin ko, kung ano yung itatype mo na date, sa account na yun, mag-a-appear dito. Well, anyway, ano lang naman to para sa akin, hindi naman masyado kailangan to. Pops Carlo. Ano lang to? Monitoring. Parang monitoring lang to. Para nakikita mo lang kung gusto mong malaman kung magkano yung kinita nung account mo na to last month, pwede mo ma-check. Yan, pwede ka to. Wala namang ano to. Walang Monitoring. So, okay na. so yun. Hopefully kahit pa paano nasagot ko yung mga mga katanungan niyo with regards to accounts. Okay. Ngayon, ano pa ba yung gusto nating malaman kung sakasakali? Sige, ano pa yung gusto nating malaman, guys? Ano ba? Proper way of invitation? Ano ba? Yung. Actually, madali lang naman sige, ganito. Sa business na ginagawa natin, guys, madali lang naman siya, ma'am. Sa madaling sabi, kinakailangan lang natin i-execute talaga yung game plan at diskarte na kung saan effective tayo. Okay? Ngayon, baka may mga naiisip ka na sa likod ng isip mo, okay? Kung sino yung mga gusto mong papuntahin, gusto mong imbitahan, gusto mong alukan ng business. Ngayon, kinakailangan mo kasing, sabihin na natin kinakailangan mo mag-create ng listahan mong sarili. Huwag yung sa telepono ka lang nakabase. Ulitin ko Pero kasi tayo dito tinatawag na 5 basic steps. Sino ba yung nabagsakan na nito? 5 basic steps. Wala pa? Wala pa, Ulitin ko 5 basic steps. Siguro hindi ko na masyado pahabain. Okay. 5 basic steps kung paano natin simulan ng tama para mag-end up tayo ng tama. Una, ito yung tinatawag na listahan or prospect lists. Prospect list. Dito mo ilalagay yung mga kaibigan mo, kakilala mo, na gusto mong gusto mong papuntahin sa business. Pero, para sa akin, uunahin mo yung mga potential mo namang kaibigan. Kasi meron ka, alam mo sa sarili mo, meron ka mga negative na kaibigan, positive, di ba? Siyempre, nagne-negosyo tayo. Sino ba yung gusto mong makasama sa business, ma'am? Taong positive or taong negative? Positive. So, sino unahin mong papuntahin dito? Huwag yung negative. Bakit? Pag inuna mo yung negative, hindi sumali. Low moral ka. Para sa akin ba talaga ito? Kikita ba talaga dito? Diba? Sa madaling salita, huwag mong stressin yung sarili mo. Unahin mo na muna yung mga potential.
Kaya nga may prospect list. Sa prospect list na to, uunahin mo yung salitang man. Ano ba yung man? Money, may authority, and needs. Ulitin ko. Sa prospect list na to, uunahin mo yung man. Ika-categorize mo sila. Baka mang pakinggan, kinakailangan mong gumawa ng sarili mong listahan. Baka kasi nababatuyan ka, baka, babalik pa ako sa student lang ang peg. Di ba? Hindi. Kinakailangan, this is the reason why. Ito yung sekreto, okay, na sinasabi naman namin sa inyo paulit-ulit na kung bakit kami nakakapag-direct ng misis ko. It's because meron kaming listahan. Kung papansinin mo yung listahan ng misis ko, yung notebook na ngayon, kayang na nga lahat eh. Puro mga listahan ng mga pangalan, contact number, kaya huwag kayo magulat, baka kayo nandun din. Nasa listahan ng misis ko. Ang punto ko simple lang. Batoy mang pakinggan, pero guys, believe me, huwag ka lang dumepende sa telepono. Kailangan mo isulat sa papel. Sa notebook. Bili ka ng notebook, magkano lang? 2 dirhams, 3 dirhams. Hindi naman kinakailangan branded eh. Diba? Wala naman kung sinabing branded na eh. Basta yung magamit mo lang. Kasi bakit? Guys, nagne-negosyo tayo ha. Ibig sabihin, you need to exert effort. You need to exert little investment para sa negosyo natin. Okay? Ulitin ko. Sa prospect list na to, i-priority mo to. With money, authority, needs. Ano ba yung money? Siyempre, may pera. May trabaho sana. Baka naman pinapunta mo, ay, man, 1 month pa lang dito, naka-tourist visa. Diba? Stress yun sa paghahanap ng trabaho, tapos papupuntahin mo rito. Yes! Magugustuhan niya naman eh. Maganda naman talaga yung platform eh. Kaya lang ang tanong, sasali? Hindi. Bakit? Ang priority niya trabaho, yung makakapagbigay sa kanya ng visa. Are you learning, guys? Ulitin ko ha, baka ini-stress mo yung sarili mo. Hindi mo pinipre-qualify yung tao na dinadala mo. Coach, bakit nakakailang invite na ako? Nakakalima, ano na ako? Ay, wala talaga sumasali. Ang hirap. Ang hirap ng business. Ang tanong, nagpe-pre-qualify ka ba? Baka hindi ka nagpe-pre-qualify. Mag-pre-qualify ka. Paano yung pre-qualification, oh? With money, authority needs. Ulitin ko with money, kailangan may pera, kailangan may trabaho. Oh, may kasunod na yan hindi lang kailangan may pera at trabaho. Kailangan tagiusin. Para mas maging madali sa atin, sa trabaho na magpe-presenta, sa apply mo, sa coach mo, na pag binitawan niya yung yung platform, yung business, mas madaling makakapag-decide yung tao. Kaya ka nga nandito because of Tabi. Nag-cash ka ba? Di ba hindi naman? Let's put it this way. Walang Tabi. Paano ka? Paano ka makakapasok? I don't think so. Hindi ka makakapasok. Bakit? Kinakailangan natin 1395 eh. Sinong Pilipino? Sinong OFW may ganito? Si Dory. Si Dory lang. Maliban kay Ma'am Dory, sino pa? Si Ma'am Frex daw. Hindi man si Ma'am Frex. Ulitin ko, i-pre-qualify mo kapatid. Baka kaya nahihirapan ka, it's because hindi mo pinipre-qualify. Tama? I-pre-qualify mo. Kailangan alamin mo kung may Tabi. Ito mas maganda, mas nakakakiliti. May Tabi, okay. Tapos may limit pa. Bakit? Pag may limit kasi, posibleng pumasok sa kanya yung offer na next month pa yung magiging first payment, hindi pa ngayon. Kaya tayo nandito. Kaya nga lumaki yung organization at community natin eh. Ulitin ko, ang ganda na ng update ng Tabi ngayon eh. May global transfer na nga eh. Pwede ka na mag-send ng pera gamit yung Tabi mo. Yung sinabi ko kanina, kaya believe me, hindi mo man nagagamit ang Tabi mo ngayon, gagamitin mo na siya talaga. Maniwala ka sa hindi. Diba? Because of that global transfer. Wala pala kasi sa Tabi. Hindi pa lumalabas yung global sa amin eh. Hindi, ano yan? Ang approval nun guys, depende kay Tabi. Pero wala yun sa wala yun sa amount. Yung misis ko, 3K pa lang ang limit niya, pero may global transfer na. Hintayin nyo lang, gamitin nyo lang. Hindi na kami makaintay. Hindi na kayo makahintay, pwes. Ang gagawin ko. Hindi naman natin. Ito malawak yan. Malawak agad dyan. Parang gusto nyo na ako ipako sa cruise. Ito naman ganun. Kasi may beses na wala
ng loob na pinaliwanag ko sa inyo. Ulitin ko you need to pre-qualify guys. Ulitin ko, you need to pre-qualify. Ngayon, okay, gawa kayo ng listahan. Pangalan, sa isang papel, for example, pangalan, contact number, location, tapos pwede ka maglagay remarks. Pwede ganun. Diba? Para at least, alam mo kung saan. Alam mo kung saan yung taong kausap mo. O parang ganito, nilagay mo yung pangalan, contact number, location. O kunyari, nakalagay dito. Yung kaibigan mo na yun, taga Abu Dhabi pala. Okay? Taga Abu Dhabi. At least, kung nasa Abu Dhabi kami, madali para sa'yo na ma-determine. Kung sino yung mga contacts mong taga Abu Dhabi, di pwede namin i-meet. Malay mo, available siya. Nakalagay sa remarks. Okay, day off Tuesday. O sakto, baka Monday, Tuesday nandun kami. Hindi i-meet namin yung tao. Madali para sa'yo na hanapin. Kesa naman nasa phone. Pag nasa phone, paano mo malalaman? Pag natabunan na yung message, wala na. Tapos na. Pero kung nasa papel, Dubai. Abu Dhabi. Ay, si Remy. O teka, kailan yung off niya? Uy, sakto. 2 araw sila coach nandun. Message ko na siya. Papresentahan ko. Are you getting me? So, ibig sabihin, importante yun. Hindi nyo lang makita yung advantage ngayon kasi hindi pa kayo nakakapagpapayin through your prospect list. Pero, kung naumpisahan mo na makapagpapayin through your prospect list, magsusunod-sunod yung maniwala. Trust me when I say. Punto ko, importante to. Ulitin ko lahat ng mga case system, okay? Lahat ng case system, isama mo. Kasama sa flat, kasama sa work, kamarites, kasama, lahat. Sama mo na rin, di ba? Oo. Hindi ba tayo naging forever, baka dito maging forever. Di ba? So importante to guys, gawa kayo ng prospect list. Ngayon, eto na. Ito yung, para sa akin, crucial to. Ito yung tinatawag na how to invite. Okay? Kasi, kahit gaano karami ang inilagay mo prospect list, kahit umabot pa yan ng 2,000, ang pinapagawa na nga lang namin sa prospect list, create ka lang. 1 to 50 names. Pero yung 50 names na yan, sana, yan? Sana solid yan. Andyan yung mga kaibigan mo, kakilala mo talaga, yung mga positive mo kaibigan, di ba? Unahin mo muna sila. 1 to 50 names. Okay? Ngayon, how to invite, crucial to. Kasi maraming nagkakamali dito, guys. Maraming nahihirapan dito. Bakit? Ang dami kasi sinasabi, ang dami naglalaro sa utak. Sobrang analyzation. Turn to polarization. Ulitin ko huwag kayong too much analyze. Kasi bakit? Mahihirapan kayo kapag ganun. Pag sinabi namin ng tabi lang invitation mo, huwag ka na makulit. Tabi extra income. Besh, Mars, sis, may tabi ka? Siyempre sasagot, most of the time, oo. Gusto mo pakinabangan yung tabi mo? Gusto mo kumita gamit yung tabi mo o tara sama ka sa akin? Anong mahirap doon? Paano mo sasabihin negative yung kaibigan mo? Paano negative? Ayaw niya ng pera? Ayaw niya pagkakitaan yung tabi niya? Baka may mali kang sinabi. Sure ako may mali kang sinabi. Ang punto ko doon simple lang. Pag ganun yung naging approach mo, walang mani-negative. Hindi mo pwede sa akin sabihin, Coach, kasi mga negative sila. Mga negative, ano ba sinabi mo? Baka sinabi mo yung products. Ang mga Pilipino ngayon ang binibentahan, pero gusto natin bumibili. Pag nabanggit mo products, nakulit ka, yung tipong, oo nga, yun yung naging way of invitation mo, tabi, tapos kinulit ka, ano nga kasi? Paano ko pupunta? Hindi ako pupunta. Ano nga kasi? Ano nga kasi yan? Baka may products dyan tapos ikaw bumigay ka. Oo, pero magaganda yung products, promise. Silipin mo na lang doon. Hindi pupunta yun! Inamin mo na Tama? Lahat na ng klaseng dahilan sa mundo gagawin niya na. Ay, masakit yung tiyan ko, besh. Ay, wala akong off next week. Ay, yung balangay, walang pusa ako nalagas. Tama yun? Lahat na ng klaseng dahilan, iisipin niya na. Kaya kayo mahihirapan. Kaya paulit-ulit namin sinasabi, importante ito. Kasi ito yung naging rason kung bakit kami nakakapagpapunta ng tao Ito yung itinuturo namin sa'yo. Hindi naman para manloko tayo ng tao Ang tawag dito white lies. Hindi naman para manloko tayo ng tao. Hindi naman para mamera tayo Ayaw lang natin na magko-conclude sila
sa ipapakita nating bagay na hindi pa naman nila nakikita ng buo. Sa kaya sana nila bigyan ng husga, itong ipapakita natin kung nailatag na sana natin ang buo sa kanila. Tama? Katanggap-tanggap pa yun. Kesa naman, umayaw agad, di pa ka nakikita. Paano? Yeah, Paano nangyari yun? how to do it po. Ang simple lang. Same, that's what I... Ulitin ko. Pag sinabi namin ng tabi extra income lang talaga. But still, her mind is wide negative. What? Ma'am, ganito. How to convince? Kailangan tayo ang magdidictate ng tempo, hindi sila. Pag nagsasabi, ano nga kasi, baka naman may products dyan ha. Ayoko kayo ng mga products pa. Uy! Anong mga products pa yung sasabi mo? Ang sabi ko lang sa'yo, extra income gamit ang tabi. Ayoko rin kayo ng mga benta-benta. Ayoko rin kayo ng mga products. Pinapunta mo? Oo. Ang punto ko simple lang. You need to use your mind. Kaya nga napakaswerte nyo, nandito kayo eh. Uulitin ko. Sa negosyo na ginagawa natin, you need to learn first before you earn. Pag ito nagkalaman, bababa yan. Hanggang bulsa. Yun ang nangyari sa amin. Kasi ikaw, okay, nasa bahay ka lang, wala naman natututunan. Nagne-Netflix ka lang. O tingnan mo ngayon, kahit paano may natututunan tayo. Tama ba? Ang punto ko ulitin ko simple lang yung how to invite. Bakit? Ginagawa namin ng misis ko eh. Ano kami, robot? Ano kami, AI? Hindi, tao rin hindi kami. Tulad nyo. Kung kaya namin magpapunta ng tao, di kaya nyo rin. Babae nga kayo eh. Lalaki po kami. Nagkatawang babae. Alam ko naman kasama ko tayo. Ulitin ko madali lang para sa inyo. Ma'am Jerlyn, lalaki ako. I-invite din ako ng beautiness ni Ma'am Jerlyn. Sasama talaga ako kahit giyahing langit eh. Tama? Hindi, ang punto ko guys, ulitin ko. Use your assets. Babae kayo. Technically, babae ang dali mag-imbita. Kumpara mo sa lalaki. Bakit? Kayo mga babae, ito aminin nyo. Ultimo pag-CR nyo, nag-i-invite pa kayo. Uy, best, CR ako, sama ka? Tama? Gawin ko. Pre, CR ako. Sama ka? Kung sama ka, batukan ako eh. Tama? Tama? Oh. Sabi ko sa inyo, in nature, kayong mga babae, ang dali mag-invite. Gamitin nyo lang yung asset nyo, guys. Di ba? Gamitin nyo yung pagkababae nyo. Sabi ko nga kung kaya ko lang tanggalin to, hoy! Sapatos! Siguro talaga eh. Anong tingin mo dito? Nande-detach? Basta naman kaloko. Basta naman kalokohan eh. May dalaga. Sorry. May dalaga pala. Sino? Ulitin ko guys, you need to maximize your asset, ika nga. Lalo na kung, ano ba, kung medyo marami kang followers sa TikTok, take advantage of it. Kami nga ng asawa ko 200 plus lang followers namin na nag-umpisa kami. O ngayon, hindi naman sumubrang dami. 3,000 followers sa misis ko, 2,000 ako. Pero yung income na generate sa amin ng pag-akyat na yun, talaga naman. Alam niyo naman kung magkano nita ako. August 1, 78. August 10, 85. Wow! Ngayon alam niyo na kung magkano yung average ko. Ang punto ko simple lang. Gusto namin, makuha niyo rin yung ganung income. Bakit? You will be our crown. You will be our trophy. Because your business is also our business. You need to understand that. Hindi namin pwedeng ituro sa inyo yung ikababagsak ninyo kasi pag bumagsak kayo, simple. Kaya huwag kang magulat kung bakit ang number 1 ako. Kasi bakit? Marami ako natutulungan tao under my organization. So tulungan lang talaga. Tama ba? Ngayon, how to invite? May mga pinagbabawal na salita kadaga na hindi mo kinakailangan sabihin. Ano ba yun? Products, networking, benta-benta, puhunan, kapital. Baka may lalabas na pera dyan Ano sasabihin mo? Actually, pwede namang wala. Pero ganito. Tama misis ko. Kung bakit sila nakakapagpapunta ng maraming guests, because of that. Free namin sinishare. Free namin sinishare sa inyo kung paano kumita gamit ang tabi. May sinabi kang kasinungalingan? Wala. Wala. Totoo yung sinabi? Oo. Tama? Totoo naman After my presentation, ako nag-present. May babayaran ka ba sa akin, even 1 dirham? Wala! Sumali ka man o hindi mo naman ako babayaran Pag sumama ka,
nagustuhan mo yung business, hindi ka naman magbabayad sa akin eh. Sa kumpanya. So, totoo, yung sinabi ko sa'yo, na free namin i-share sa'yo kung paano ka kikita gamit ang tabi. Are you learning, guys? Yes! Ito yung mga simpleng salita na kung binitawan mo, baka kasi sinabi, baka may babayaran dyan ha, baka may lalabas na pera. Ang nangyari, hindi ka nag-reply. Anong sasabi? Anong ilalagay sa isip niya? It's a yes. May bibitawan. Kailangan, alam mo yung isasagot mo. Tama? Kailangan alam mo yung isasagot mo. Ulitin ko. Pag nagtatanong, baka may lalabas dyan ha, Beshi ha. Sasabi ko sa'yo, ha? Anong lalabas? Ang sabi ko lang sa'yo, extra income gamit ang tabi. Free doon, itinuturo kung paano ka kumita gamit ang tabi. Lusot? Lusot. Lusot talaga, girl. Effective yan eh. Tsaka kami nakakuha ng mga fast track na misis ko every month. Ulitin ko, every month. Ang punto ko simple lang, nagagawa namin eh. Kaya nga namin sinishare sa inyo eh. Gusto namin maka-fast track din kayo lahat. Gusto namin umakyat kayo lahat. Bakit? Pag puma-fast track ka kasi, kikita ka. Hindi lang cash, with products. Diba? Oh, how to invite? Yun yung mga pinagbabawal na mga salita ha. Networking, okay? Ano ba yung mga common na mga tanong? May products ba yan? Diba? Yung products. Sabihin mo ganun, barahin mo, ikaw ang mag-dictate ng tempo, hindi siya. I-invite mo siya eh. Siya ang kailangan mindset mo, hindi ko yung mindset niya. Company name. May tunod na. Company name. O sabihin mo lang tabi. Tabi. Tinatanong mo. Tabi extra income. Tapos. Tabi extra income. Tapos. Yun lang. Pag nagtatanong, anong company name? Tabi extra income po. Bawal sabihin. Pag sinabi mo to, anong gagawin? Magsa-search. Pucha, may products, networking. Black ka. Totoo. So, subukan mo, responsan, or, balikan ng message. Hindi ka na makapag-message sa kanya, binila ka na eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na ito yung mga bagay-bagay na kinakailangan yung matutunan. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Di ba? Totoo naman, partner naman talaga tayo ng tabi. Ang goal lang naman talaga natin, mapapunta sila rito, hindi naman sasama kayo din. Magpepehin kayo din, wala naman tayong gagawin ganun eh. Di ba? Tama ba? So, yun yung how to invite. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na ABC rule. Hindi ko na masyado pahabahin. ABC rule, ito yung huwag kang huwag yung parang toog ka lang na may invite ka, tapos na-stroke ka na. Coach, invite ko. Hindi ka na-paralyze ka na. Parang na-trauma ka, parang ka na, di ba? Coach, invite ko. Parang, di ba? Natameme ka na. Huwag ganon. Kinakailangan, alam mo kung ano yung role mo. A stands for authority. B stands for bridge. C stands for client. Alin ka rito? Bridge. Bridge, correct? Ikaw yung magbe-bridge kay client sa advisor. Ulitin ko, A stands for advisor, bridge, and client. Kami ito. Coaches mo, uplines, offices, yung mga pictures na nandyan, ituro mo. Uy, ito si coach. Ano yan? Dating basurero. Basurero. Hindi. Currently yan. Flat owner yan si sir. Ginagawa niya rin ito on his spare time. Ito si ma'am. Ito ayan, assistant teacher yan. Imagine mo after her work, diretso siya rito para gawin yung pagkakakitaan namin na to. Diba? So, yun yung gagawin mo, magtuturo ka, ipapakilala mo sa mga business partners natin. Huwag ka mahihiya. Kung sino man yan, pwede mong pag-sharing. Ma'am, Ma'am Lexus, kamusta po? Ma'am, friend ko nga pala, invite ko. Ma'am, actually, kanina pa niya ako kinukulit kung ano daw meron dito. Ma'am, okay lang bang mag-share ng konti kung bakit mo siya ginagawa? Mag-share siya ng konti. Siguro mga 15 seconds or 30 seconds. Sige. Ground trip na lang. Diba? Pwede siya mag-share ng konti. Pwede nyo gamitin yung environment natin dito, yung community natin. Are you getting my point? Ulitin ko yun yung ABC rule. Na napaka-importante nito. Yung client, okay, kinakailangan idadala natin kay A. Hindi yung A, yung papupuntahin natin kay client as much as possible. Kaya lang, alam mo yun, nakasanayan kasi natin talaga. Coach, sino nga pala? Halika, Coach! Come.
Diba? As much as possible sana, tayo yung maglalapit kay Coach Kaplan. Ay, yun yung standard talaga. Kaya lang, sa case kasi namin, masyado kaming bakya crowd ni Coach talaga. Ni Coach Jeffrey Pauli. Kami rin yan, ni Abs Carlo. Masyado kaming bakya crowd sa totoo lang. Kahit hatakin mo kami, hilahin mo kami, walang problema. Kaya lang, mas maganda pakinggan kasi at tignan kung ilalapit natin yung guest kay Coach. Kasi siya ang may kailangan eh. Tama ba? Kailangan ganun yung maramdaman ng guest natin. Di ba? So, yan yung ABC rule. Yung pang-apat, okay, pinipresentahan. Nasa ABC rule na yan. Pinapresentahan mo na. In-open mind na ni Coach, okay? Umupo ka sana. Katabi ng guest mo. Huwag mong hahayaan. Ito, nagiging sakit natin to. Pinapresentahan mo kay Coach, tapos iniwan mo. Hindi ba ang pinagtiwalaan ng invite mo, ikaw, hindi yung Coach? Tama. Bakit iniwan mo? Yun yung kadalasan nangyayari sa atin. Kaya mo nga tatabihan kasi hindi mo pa alam ibagsak yung presentation. Tama? Hindi mo pa kaya eh. So, kailangan mong pakinggan sa upline mo, sa coach mo, kung paano yung tamang bagsak ng presentation para matuto ka. Tama? Kaya lang iniwan mo. Paano ka matututo? Diba? Parang ginawa mo ng kabayo yung coach mo. Oy, coach! Tingnan! Kabayo! Ang punto ko simple lang. Sasaluhin naman namin yan. Sa ayaw nyo sa gusto. Kaya lang, gusto rin kasi namin, matuto rin kayo. Diba? In a way, darating yung time, diba? Pag lumaki na yung community mo, baka lumaki na yung grupo mo under your organization, para hindi ka lang dadaan-daanan ng mga tao under your organization. Kasi baka mangyari, yung respeto nila nasa akin, nasa amin, pero wala sa'yo. Di ba masakit? Pupunta sila ng office, dadaan-daanan ka lang, kasi wala ka namang bilang sa negosyo niya. So yun yung ayaw sana natin mangyari as much as possible. Okay? Ulitin ko, pag presentation, tabihan mo yung guest mo. Kasi yung utak niya lumilipad pag wala ka. Sure ako dyan. Yung utak niya lumilipad kapag wala ka. Parang pakiramdam niya, puta, parang pinain lang ako ah. Umalis siya. Ano yung susunod na mangyayari? Tago ko yung wallet ko. Ngayon, ang dami niya nang iniisip. Tama? So, para maiwasan yung tabihan mo. Kasi yung tiwala niya, wala sa taong kausap niya. Yung tiwala niya, nasa iyo. Getting my point? So, yun yung, yun yung ABC, nakapaloob yan. Ngayon, yung pang-apat, okay, ano ba itong pang-apat? 24 hours. 24 hours. Okay, thank you, Charlotte. Ito yung tinatawag na 24 to 48 hour rule. Okay? Ano ba to? Ito yung pinapunta mo yung tao. Tapos, hindi natin na on the spot. Ulitin ko ha, hindi natin na on the spot pay-in. Kasi meron tayong tinatawag na, may mga tao talagang ganun, na hindi impulsive kung mag-decide. Hindi impulsive buyer, ika na. Hindi agad-agad nag-decision ngayon. May ganun. Ipinagpapabukas pa, gusto kong ipag-pray-over muna. Mayroong ganun ha. Meron ako na-encounter na ganun. Gusto niya daw muna ipagdasal sa Panginoon, hingi siya ng sign. Tapos kinabukasan, babalik daw siya kung sakasakali. Uy, ma'am, ang sinabi ko, sinabi sa akin gano'n, ma'am, sige po, it's your decision, ma'am. Kaya lang, ma'am, may request lang sana ako. Okay lang po, ma'am, na kung ipagdasal mo na rin yung buong community namin. Na, sana mag-grow pa kaming lahat. Para mas marami pa kaming matulungan tao. Ma'am, guess what? Yung nagsabi ng gano'n, at yung sinabihan ko ng gano'n, kinabukasan, bumalik, nag-pay. Totoo, ma'am. Si Ma'am Jen, Pamplona. Yung assistant teacher ko rin napasama rito. Ang punto ko, ma'am, simple lang. Yun yung tinatawag na, kung na-follow ko na maayos, kinontak ako nun. Nag-good morning lang ako sa kanya. Alam mo, reply sa akin, Sir, payin po ako mamaya. I-meet kita na alas 4. Gano'ng sarap sa pakiramdam, di ba? Na hindi nag-pay in on the spot, pero kinabukasan nag-pay in. Nag-good morning lang naman ako sa kanya. Di ba? Simple follow-up na rin yun. Nag-good morning ka eh. Kung ibig ko sabihin, there will come a time kasi na kapag papunta ka ng tao, hindi nag-pay in on the spot, huwag mo namang irapan. Di mamatay kang dukha. Hindi ganun guys ha. Walang ganun. Okay? Hindi mo nga sinabi, pero yun naman yung nasa isip mo. Huwag sana.
as much as possible. Kasi bakit? We need to do a proper follow-up para sa kanila. Hindi man sila nag-pay ngayon, okay lang. Baka sigurista lang talaga sila. Baka hinihintay lang talaga nila na totoo yung mangyaring resulta sa'yo. Tama? O what if nalaman niya, next month, kumita ka na ng nagsa-50 mil ka na? Baka umabot na ng 60, 70,000 yung income mo? Baka hindi na siya. Kumbaga, baka hindi na ikaw yung mag-follow up sa kanya. Siya na mag-follow up sa'yo. Jerlyn, nga pala, last month, pasensya ka na kasi talagang tight ako eh. Magkano nga uli yung pay-in? Ano ba yun? Ang sarap sa pakiramdam pag gano'n. Diba? Ibig sabihin, proper follow-up lang. 24 to 48 hour rule. Kailangan, kinabukasan na may message mo siya. Ma'am, thank you nga pala kagabi Salamat sa oras. Sana mapagtulungan natin yung business. Sana ma'am, makasama namin kayo sa community. Hopefully ma'am, maituro namin sa'yo kung paano namin siya ginagawa. Sana ma'am, makasama ka namin dito. Kasi gusto talaga namin palakihin yung community namin. Yung mga simpleng ganun ba? Ma'am, tingin mo ba, kailan natin posibleng pagtulungan yung business? Dapat ganun yung mga follow-up. Hindi yung, ma'am, kamusta? Kailan ka magpipiin? Kailan ka magbabayad? Hype na yan. Wala naman siya umutang sa'yo para ganunin mo. Ulitin ko kailangan proper approach. Ma'am, tingin mo, kailan kaya natin posibleng pagtulungan yung business? Natin. Para hindi niya maramdaman na nag-iisa lang siya. Are you getting my point? So, importante ito Bakit hanggang 48-hour rule? Kasi bakit? Pag lumagpas ng 2 araw, believe it or not, marami na mga nakakausap yan ng mga negative. Tama. Hindi mo na mapapabalik yan. Mahihirapan ka na. Hindi naman sa sinasabi namin hindi mo na mapapabalik, pero mahihirapan ka ng pabalikin yan. Kasi magtatanong na sa trabaho, wait, Besh, may nakita akong tabi extra income doon sa gulo. Totoo kaya yun? May mga products din sila Alam mo, sasabihin ng kaibigan, ano ka ba, Besh? Naniniwala ka pa sa mga ganyan? Networking yan. Yung mga kumikita lang dyan, yung mga nauna. O pues, kung yung mga kumikita nauna, paano naman ako? Wala pa ako 1 year Yung mga binid ko, 7 years na mahigit. Tama. Ang punto ko doon, simple lang. Maraming magsasabi ng mga negativities sa labas. Kasi bakit? Hindi naman sila na-involve Hindi nga nila kilala yung Hindi nga nila alam kung saan ang office natin. Ang punto ko doon, simple lang. Magmamarunong sila. Kasi bakit? Crab mentality ang utak ng mga Pilipino. Masakit man pakinggan, pero totoo naman talaga Ayaw natin na yung kaibigan natin na yun, makakaangat sa atin. Kasi alam na nila pwede mangyari. Di ba? Pag mag-join ka rito, baka seryosohin mo, baka makita mo ng potential, kumita ka, paano naman siya? Wala siyang pera, wala siyang pang-paying. Sasabihin niya na lang, pangit yan, paksali na rin kaya ako dyan. Hindi naman ako kumita. Tanungin mo, anong ginawa? Wala. Paano kikita? Business nga to. Are you getting my point? Ang punto ko simple lang, ibahin natin yung sarili natin sa kanila. Huwag kang makontento na nag-pay ka lang Kailangan i-maximize natin yung advantage natin at nasa kumpanya tayo ng MATA. Ulitin ko, nasa kumpanya tayo ng MATA at higit sa lahat, nasa SCP community ka. You will never go wrong. You don't have any other choice but to go up. Hindi ka lang kikita dito, nuknukan ka na lang ng katamaran sa totoo lang. May products. Paano hindi ka kikita? Ang ganda ng marketing plan. Solid yung support system. Bakit? We're doing this every day. Consistently, religiously, at walang day off. Paano hindi ka makakakuha ng suporta? Araw-araw kami nandito. Tama? Baka nga kami pa yung ma-scam Baka kayo pa yung hindi pumunta. Pero kami, araw-araw kami nandito. Yun ang punto ko. So, kaya lagi ko sinasabi, kaya ko kayong tingnan mata sa mata. Na ang kaya kong i-commit sa inyo, tulong at suporta, na kahit kailan, hindi nyo pa na-encounter sa labas. Number 5, guys. Ito yung pinaka-importante. How to handle, correct. How to handle rejections. Rejections are everywhere. Ika na. Ulitin ko. Rejections are everywhere. Kahit sa labas may rejection. Pumara ka ng taxi, di kayo nuntuan. Na-reject ka. Rejection.
Tama? O, pumara ka uli ng taxi. Walang laman. Huminto naman. In fairness. Huminto. Eto malupit. Binabaan ka pa ng bintana. Ang tanong, my friend, where? Where coming? Sinagot mo, brother, Riga. Me eating, me praying. Hayop na yan. Hinintuan ka na, binabaan ka pa ng bintana. Tinanong ka na, sinabi mo yung address, yung location mo, tapos sasabihin praying, bakit ba ako binabaan ng bintana ngayon? Tinanong mo pa. Kasi nalaman niya na malapit ka lang. Hindi, trapikin kasi rito. Ah. Yun yung punto ro. Ang punto ko, ni-reject ka. Umiyak ka ba? Naglumpasay ka ba sa kalsada? Di ba hindi naman? Papara ka uli ng taxi. Maghihintay ka hanggang sa makasakay ka. Ang punto ko, ganun din dito. Marami magre-reject sa atin sa labas. Pero ang punto ko, simple lang. Sa 10 mapapapunta mo, hindi mo man yan mapasali lahat. Okay? Meron at meron sasama. I-reject ka man ng kaibigan mo, okay lang. Kasi hindi naman na niya nakita. Kung ano yung nakita mo. Ikaw ang nakakita. Ang M88 parang isang multo. Ano ba yung isang multo? Kung ikukwento mo sa ibang tao na nasa labas, hindi ka paniniwalaan. Sure ako doon. Sabihin mo, kahit sa partner mo, grabe yung kitaan doon, promise. Ano, be? Honey, magkano yung kitaan doon, talagang kumikita doon sila ng 6-digit income daw. Sabihin ka ba, ano ka ba? Puro mga edited lang yung mga pinapakita sa'yo. Paano naging edited? Live account nga yun. Ang punto ko simple lang, lahat na ng klaseng negativity, sasabihin nila. Rejections ang tawag doon. Pero kinakailangan lang natin magtuloy. Uulitin ko, ang nakakita ng negosyo, hindi naman sila, ikaw naman. Tama. Kaya tayo ang tatrabaho. Ang magandang part lang, dahil hindi tayo nagpo-post ng mga kung ano-ano, yung mga negativities, dapat ipapagpag lang natin. Hindi naman tayo nagpo-post ng company name, di tulad ng JC. Dropshipping. Products. Tama? O mag-ano ka? Mag-post ka ng gano'n sa Facebook mo, ma'am. Tingnan mo kung sino mag-comment. Family member mo. Ang punto ko simple lang, gas-gas na kasi hindi yun yung ginagamit natin. Kaya yung isip ng iba, mahirap yan kasi ganito ganyan. Mahirap kung nasa labas ka. Nandito ka nga sa company natin, iba yung sistema natin dito eh. Tabi lang eh. Tabi extra income, paano mahihirapan ka? Tama? Kailangan lang natin sundin. Okay? How to handle rejection? Simple lang. Meron tayong tinatawag na SW4. Ano ba yung SW4? Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Ulitin ko. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. May marami pang naghihintay. Hindi man siya pumasok, okay lang. There's so many fish in the sea. Tama? Ang dami natin pwedeng alokan sa labas. Kahit nga hindi natin kakilala eh. Baka nga yung inalokan mo, ilang tao pa lang. Tapos parang hindi yata para sa akin to. Lahat ng mga in-invite ko, hindi naman sumali. Ilan ba yung invite mo? 2. Nakakalungkot. Diba? Ibinase mo sa 2 tao yung pag-asenso mo. Tama? Walang umasenso, walang yumaman, at nagdepende sa 2 tao lang. Kailangan mong tuloy. Kasi bakit? Ang negosyo natin, parang isang karinderya. Okay? Correct. Pag walang bumili, anong gagawin mo? Sasarado mo na? Hindi. Kailangan, buksan mo pa rin. Maghihintay ka ng tao na papasok, okay? Aalukan mo ng menu, bibili, okay? At kakain. Ganon siya. Kinakailangan lang nating buksan everyday yung business natin. Okay? Actually, yun na. Ulitin ko. Importante to. How to handle rejections. Kinakailangan lang talaga nating dumire-diretso, guys. Kasi bakit? Always, consistency is the key. Okay? Yun lang yung kinakailangan natin lahat para maging successful tayo sa ginagawa natin. Dire-diretso lang talaga tayo. So guys, okay? Medyo late na. Okay? I hope marami tayong natutunan. Di ba? Napakaswerte natin lahat kasi kahit paano, bukod sa nakakain tayo na
nahuli kayo, okay? At least kahit paano napakinggan nyo itong mga to. Ulitin ko, ang tawag dito 5 basic steps. Okay? Ito yung kinakailangan nating i-execute sa labas at kinakailangan nating malaman, lalong-lalo na, we are already a member of the community. Okay? With that, okay? Good evening, good morning, and God bless.